Matapos makuha ni Ju-on ang maalamat na Muramasa at matagumpay na malinis ang tomb, nagsimula ng kanyang paglalakbay bilang hari ng mga relic. Ngunit simula pa lang yun, mas malalakas na kalaban, mas makapangyarihang mga relic at mas mapanganib na mga tomb ang naghihintay sa kanya. Kaya simulan na natin. Lumipat ang eksena habang nasa banyo si Ju-on. Habang mag-isa, napasabi siya, "Subukan ko kayang tawagan siya." Ngunit bigla siya nakarinig ng maingay na boses mula sa kanyang bag. Naiinis na sinabi ni Ju-on na, "Hindi ba pwedeng tumahimik na lang kayo? Sino bang maingay na yan? Ikaw ba, Muramasa?" At kasunod nga nito, dinampot niya ang Muramasa at itinapon ito sa inidoro. "Manahimik ka dyan. Magbabad ka muna sa tubig ng inidoro, buwisit ka." At pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng banyo. Habang tinitignan niya ang kanyang braso, napasabi siya, "Buwisit, tingnan mong ginawa sa akin ng gagong yun. Ito ang kapalit ng paggamit ng domination. Karaniwan, kailangan mo munang malampasan ang pagsubok ng isang relic bago mo ito makuha. Pero dahil binaliwala ko ang pagsubok at pilit ko itong pinasunod sa akin, napinsala ang katawan ko. Habang mas malakas ang relic, mas matindi rin ang paglaban nito. Kung magpapatuloy ito, di nakakayanin ang katawan ko. Pero wala akong ibang pagpipilian. Kapag hindi ko ginamit ang domination sa mga relic na ito, pagtataksilan lang nila ako balang araw." At biglang lumabas ang system. "You have exited the tomb. All Tomb Raider basic skills unlocked. You will receive a reward for completing the quest." At dito, napangiti si Ju-on. Ayos ah. At kasunod nito, may panibagong system message na lumabas. "Select a path to receive your reward. Please choose wisely. Path of domination or path of affinity." Nagtaka si Ju-on. Ano ito? "Oy Crow, sinasabi mo bang kailangan kong piliin ang landas na madalas kong gagamitin? Bakit ngayon mo pa ito tinatanong? Sinusubukan mo ba ako? Hindi dahil ganito ang braso ko kaya pipiliin ko ibang landas. Pinipili ko ang path of domination." At muling lumabas ang system. Mission Reward Dispense. At napatingin si Ju-on sa paligid. Hinahanap nga niya kung saan napunta ang reward. Anong nangyayari? Bakit wala naman ako natanggap? Hindi ba dapat may treasure chest o ano man lang? Kung gaya ka sa in-game system, ayusin mo naman. Habang kinakapa niya ang kanyang bulsa, may naawakan siya. Ha? Ano to? Mint candy? Relic ba ito? Mukha namang candy. At lumabas ang impormasyon ng system. At dito, sinabi ni Ju-on na food type relic lang ang nakasulat. Kainin ko na lang kaya ito. Wala naman na mawawala sa akin kung mamatay man ako rito. Malas ko na lang talaga. Pagkatapos, isinubo niya ang candy at sabay sinabi habang dinadampot niya ang Muramasa mula sa inidoro, "Tara, sige na, umuwi na tayo." Visit, kadiri. Hindi ko na sana'y tinapon to sa inidoro." Ngunit bigla siya nakaramdam ng kakaiba. Agad niyang nabitawan ang Muramasa. Ang bilis ng epekto ng gamot. At ilang sandali nga lang, pagtingin niya sa kanyang mga braso, magaling na ang mga sugat nito. At napasabi siyang, "Healing relic ba yun? Napakabihira at napakalaga ng mga healing relic." At kasabay nito, muling lumabas ang system. "You have withstood the poisonous side effects of the relics and have made a full recovery. You have discovered the skill Tolerance Immunity." At dito, napasabi si Ju-on na, "Tolerance? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong skill. Posible kayang kakayahan ito na para lang talaga sa akin." Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang news report. Ngayong araw, isang malakas na lindol ang yumanig sa Yeongdong-gu District sa Seoul. Kasabay nito, bigla ring lumitaw ang mga hindi pa nakikilalang estruktura, katulad ng nasa mga larawan. Sa loob ng isa sa mga estrukturang ito, 50 tao ang natrap. Ayon sa kanilang ulat, napakadelikado ng nasa loob ng misteryosong estrukturang iyon. Inilarawan pa nila na may mga patalim na nakausdi sa mga pader. May hinala rin na may isang tao sa loob na nagtangkang patayin ng lahat. Nakipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa gobyerno ng Japan at kasalukuyang naghihintay ng kanilang tugon. Samantala, binatikos na ng pamahalaan ng China at Russia ang insidenteng ito. Naglabas na rin ng opisyal na pahayag ang gobyerno ng Estados Unidos. Pagkatapos, may isang nagsalita pagkapatay ng TV. "Ano pa talagang mga ginagawa ninyo?
At dito, ipinakita ang boardroom ng Japanese excavation team. At galit na sinabi ng isang opisyal, nag-uusapan na ngayon ng media tungkol sa mga tomb at relic. Bukod pa ron, nasira na rin ang reputasyon ng Japan. Ang tauhan mo ang may kagagawa na napalaking skandalong ito. Tapos namatay pa siya. Paano mo ito aayusin? At dito, yumuko naman ang isang lalaki at sinabing, humihingi po ako ng tawad. May hindi naasahang pangyayari. Lumitaw yung Korean at tinutukoy sa propesiya. At dito, ipinakita yung nagsasalita, si Hiroyuki Mori, ang pinuno ng Japanese excavation team. At nagpatuloy ang opisyal. Hindi ba sinabi mong kaya mong resolbahin ang problema tungkol sa Korean na nasa propesiya? At sumagot si Hiroyuki, opo, pero napakarami pa namin hindi alam tungkol sa sitwasyong iyon. Ngunit iba na ngayon, magagamit na namin ang future guide relic para matukoy ang kinaroroonan niya. At muling nagtanong ang opisyal, hindi ba sinabi mong kailangan makasalamuha muna ng gumagamit ng future guide ang taong gusto niyang matunton? At sumagot si Hiroyuki na, tama po, pero minarkahan na ng future guide si Abe. At nang makasalamuha niya ang Korean, nagkaroon din to ng marka. Hindi pa ito kompleto pero sapat na para matunton namin ang kanyang lokasyon. Bukod pa ron, gumagawa na rin ng paraan ng mga researcher na nagtatrabaho kasama ng gumagamit ng future guide upang magamit ang relic kahit walang mismo yung may-ari. At umaasa ang TKBM Corporation na mas mapabilis pa ang pananaliksik dito. At sumagot ang opisyal na, okay sige, bibigyan ka namin ng isa pang pagkakataon. Agad namang sumagot si Hiroyuki, maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin naming mapapatay ang Korean na yun. Lumipat ang eksena kay Ju-on. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga braso na tuluyan ng magaling, napaisip siya. Tolerance? Kung ang ibig sabihin nito ay magiging resistant ako sa lason ng mga relic, napakalaking bagay nito. Ang lason ng mga relic ay isang problemang kinakaharap ng lahat ng relic users. Noong nakaraan kong buhay, dumating pa sa puntong paghahanap ng healing relics ang naging pinakamahalagang prioridad. Kung mapipigilan ng tolerance ang lason ng mga relic, isa itong napaka-espesyal na kakayahan. Malamang kagagawan din ito ng uwak na yon, hindi ba? Ano ba talagang binabalak mo, ha, Crow? Anong mapapala mo sa pagbibigay sa akin ng ganitong kalaking kalamangan? At sinabi pa ni Ju-on na, hoy, sumagot ka nga! Ang daldal-daldal mo naman noon. Gamitin mo ang isa sa mga kumikinang mong bintana at kusapin mo ako. Ngunit walang anumang system message ang lumabas. Kaya napabuntong hininga na lamang siya at napasabing, visit. At ilang sandali pa nga biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya rito, oh, si Sungwoo. At sinagot niya ang tawag nito. Kamusta, utusan? Agad namang sumagot ang nasa kabilang linya. Anong sinasabi mong lintik ka? Bahala ka na nga. Sinuri ko ng listahan ng mga dadalo sa auction. Kasabay nito ay pinakita ang isang auction na gaganapin sa Las Vegas, USA. At nagtanong si Ju-on na, o tapos? At sumagot si Sungwoo na, may 3 taong roon na gumagamit ng pangalang JK. At napaisip si Ju-on, ha, mukhang kailangan kong puntahan at tingnan mismo ah. At nagulat si Sungwoo, ano, pupunta ka rito? Kasabay nito, biglang lumabas ang system message. You have been marked by an S-rank relic. Your future is being read. At dito, napasabi si Ju-on, future guide na naman ba? Nakakairata na talaga. At mula sa kabilang linya, muling nagsalita si Sungwoo. Hello? Oh, Ju-on. At muling sumagot si Ju-on na, oo, pupunta ako. Pero baka mahuli ako ng kaunti. May kailangan muna akong daanan. At lumipat ang eksena. Prince Shotoku's Future's Guide. Si Prince Shotoku ay isang kilalang politiko noong sinaunang panahon sa Japan. Ayon sa alamat, siya ang sumulat ng Future's Guide habang nasa panunungkulan. Bagamat walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na talagang umiral ang aklat na iyon. Madalas itong mabanggit sa iba't ibang aklat at kwento sa buong Asya bilang isang maalamat na bagay. Ngunit ang relic na ito ay kakaiba. Sa halip na lumikha ng isang tomb, pinili nitong makihalubilo sa lipunan ng mga tao. At sa halip na maghintay ng may magmamay-ari nito, ito mismo ang pumili ng sarili nitong may-ari. Isang araw, may isang dalagang nakapulot ng lumang aklat. Ano ba to? Ang dumi naman. Matapos itong tingnan, basta na lamang niya itong iniwan. Ang babaeng iyon ay si Yuka Sasaki.
ang taong pinili ng future guide bilang may-ari nito. Mula ng araw na yun, hindi na siya iniwan ng future guide. Kahit punitin niya ito, sunugin o itapon, palagi pa rin itong bumabalik sa kanya. Dahil dito, unti-unti siyang nilamon ng takot. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ng gobyerno ng Japan ang tungkol kay Sasaki at sa future guide. Hiniling nila kay Sasaki na gamitin ang kapangyarihang ito upang tulungan ang Japanese excavation team. Tinanggap naman niya ang alok at dahil dito nakaahon sa hirap ang kanyang pamilya at nagsimula silang mamuhay ng marangya. Samantala sa tulong ni Sasaki at ng future guide, nakakalap ang Japanese excavation team ng napakaraming relic. Kung dito sana nagtapos ang kwento, masabing isa itong masayang wakas. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahil iniwan ni Sasaki ang kanyang pag-aaral upang ilaan ang buong oras niya sa pagbabasa ng mga propesiya ng future guide para sa Japanese excavation team. At dahil dito, hindi niya lubusang nauunawaan ang mga sinaunang karakter na ginamit sa mga propesiya ng relic. Kalaunan, pinili ng future guide ang isang mas marapat dapat na may-ari, isang taong mas may kayang unawain ang mga propesiya nito. At ang naging kapalit ng pagpiling iyon, ang buhay ni Yuka Sasaki. Lumipat ang eksena sa Incheon International Airport. Habang naglalakad si Ju-on, napaisip siya. Kung hinayaan na lang nila ako, tahimik na lang sana ako mawawala at hindi na sila papansinin. Pero nagawa pa nila subaybay ng kinaroroonan ko. Ibig sabihin, iba na ang usapan. Bukod pa ron, konektado sila kay CEO Kwon. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kung bahagi ito ng plano ng gagong yun, sisiguraduhin kong sisirain ko lahat ng balak niya. At lumipat ang eksena. Samantala, abala si Yuka Sasaki sa panonood ng telebisyon. Biglang may tumawag sa kanya. Miss Sasaki! Miss Sasaki! Ngunit hindi man lang siya lumingon. Haha, paano ba nagagawa maging napakagwapo ni Sosuke? Habang napakaganda rin ang boses niya. At muling nagsalita ang lalaki. Miss Sasaki, oras na para basahin ang future guide. At dito, napasimangot si Sasaki. Ha? Ngayon na? Ito na nga ang pinakamagandang parte. At sumagot ang lalaki. 4 na beses mo na pong pinanonood yan. Nakangusong sumagot si Sasaki na, kung makapagsabi ka ng 4 na beses, akala mo naman sobrang dami na. 4 lang naman eh. Pasensya na po. Habang naglalakad sila pabalik sa silid ng future guide, nagreklamo si Sasaki. Araw-araw na lang ako pinapabasa ng mga mahihirap na karakter na ito. Sinabi naman ng lalaki na, kung may bahagi kayong hindi maintindihan, iguhit nyo na lang at ibigay sa akin. At sumagot si Sasaki na, oo na. Ngunit nang buksan ni Sasaki ang future guide, bigla siyang natigilan. Anong nangyari? At nanginginig na sinabi ni Sasaki na, kabatayan, puro sa kamatayan kong nakasulat. Ano ba to? Paulit-ulit na sinasabi ng future guide na mamamatay si Sasaki. At sinabi ni Sasaki na, siguradong dahil ito sa Korean, pinatay rin niya si Mr. Abe. Agad naman lumapit ang isang babaeng kasama nila. Ni Sasaki, kalma lang po kayo. Subukan niyo pong tingnan kung may iba pang propesiya. May kapangyarihan kayong makita ang hinaharap. Kaya magpakatatag kayo at basahin ninyo ulit. At sumang-ayon naman ang isang lalaki. Tama. Kung darating ang lalaking iyon para patayin kayo, siguradong may iba pang propesiyang nagsasabi kung paano niya yung gagawin. At dito, dahan-dahan napasabi si Sasaki na, nakikita ko ang hinaharap. Tama, hindi ako pwedeng matalo ng ganito. At lumipat ang eksena sa Haneda Airport. Biglang may emergency announcement na pinadala sa lahat ng unit. Attention all units, this is an emergency. A Korean relic user na tinuturing na person of interest ay nakapasok na sa bansa. At may isang nagtanong na, uhulihin ba natin siya rito mismo sa airport? Agad namang sumagot ang isa na, hindi, hayaan ninyong makapasok siya. Sinusubaybayan natin ang bawat galaw niya gamit ang future guide. Ngunit nagtanong ang isa pa na, akala ko hindi siya lubusang namarkahan ng future guide. At sumagot ang isa pa na, natuntun pa rin natin ang lokasyon niya kaya sapat na yun. Sa halip, gagamitin natin ang pagkakataong ito upang tuluyan ng tapusin ang problemang ito. Mauunahan natin sila sa pamamagitan ng pag-atake. Sabay-sabay naman sumagot ang mga tauhan na, yes sir! At lumipat ang eksena.
Makikita si Juon na tahimik na kumakain sa isang sushi restaurant. Napangiti siya at sinabing, tulad ng inaasahan ko, talagang ibang sushi kapag gawa ng tunay na Japanese sushi chef. Pero kailan kaya kikilo sa mga taong iyon? Lantaran ko na nga silang pinoprovoke. Walang dahilan para hindi sila magpakita. Habang naghihintay, napaisip siya. Hindi pababayaan ng future guide ang sino man nagbabanta sa may-ari nito na si Yuka Sasaki. Siguradong nakuha ko ng atensyon nila. Isa pa, dahil hindi nila ako lubusang namarkahan at hindi nila matukoy ang eksaktong lokasyon ko, sinadya akong maglakad ng mabagal. Sa oras na ito, sigurado ako nakarating na rito ang Japanese excavation team. At bigla siya napatingin sa pintuan. Nararamdaman niyang may mga tao na sa labas. Mahinang bulong ng isa sa mga armadong lalaki na, "Hoy tanga, huwag kang gagawa ng ingay." At ilang sandali pa, dumating na si Yuka Sasaki. At nagtanong ang isa sa mga tauhan na, "Sasaki, handa ka na ba?" Kitang-kita ang takot sa mukha ni Sasaki. At sinabi nito na, Hindi talaga. Inaasahan niyo bang papasok ako roon? Pumunta rito ang lalaking yun para patayin ako. Bakit ako kailangan humarap sa kanya?" At kalmadong sumagot ang isang lalaki na, "Kailangan mo lang siyang tingnan sa mata. Pagkatapos, lumuwas ka na agad. Sa ganung paraan, makukumpleto natin ang marka sa kanya gamit ang future guide. At kapag nangyari yun, matutuntun na natin siya kahit saan siya mapunta. Malalaman na rin natin ang lahat ng tungkol sa kanya mula ngayon. Isa pa, hindi naman niya alam ang tsura mo." At dito, napasabi si Sasaki na, "Tama ka." Halata pa rin ang kaba at pag-aalinlangan sa kanyang muka. At muling nagsalita ang lalaki na, "Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami. Sisiguraduhin namin walang mangyayaring masama sa iyo. Kaya sige na." At sa isip ni Sasaki, sinabi niyang, "Okay, sige. Tapusin na lang natin ito." Sinabi nila na sa lahat ng kakayahan ng mga relic users, isa sa pinakamakapangyarihan ng kakayahan kong makita ang hinaharap. Kaya malamang ako ang may lamang ngayon. At isa pa, hindi rin naman niya alam ang mukha ko. At tumipat ang eksena kay Juon. Tahimik siyang naghihintay habang nakaupo. Pagkatapos, paglapit ni Sasaki, napangiti si Juon. "Narito na po ang order niyo." Pagkakita pa lamang niya kay Juon, bigla siya natigilan. Wow! Ang gwapo niya! Namula ang kanyang muka at sa isang iglap, tila nahulog agad ang loob niya kay Juon. Mas gwapo pa siya kaysa kay Sosuke. Nako, papatayin ba talaga ng mga taong nasa labas ang isang lalaking ganito kagwapo? Sayang naman. At nagsalita si Juon na, "Maraming salamat." At sa isip niya, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang gumagamit ng future guide. Humahanga ako. Talagang ikaw pa mismo ang pumunta para makipagkita sa akin Samantala, mula sa surveillance room, mahigpit na pinagmamasdan ng mga sundalo ang bawat galaw nila. At biglang nagsalita ang isa na, "May bubunutin siyang sandata. Pasukin nyo na." Nanganganib si Sasaki. At napamura naman ang isa, "Visit, sinabihan ko na siyang umalis agad pagkatapos nila magkatitigan. Ano bang iniisip niya?" Ngunit sa halip na lumabas, isinara pa ni Sasaki ang pinto. Nagulat ang lahat, maging ang mga kasamahan niya. At nahihiyang nagsalita si Sasaki na, "Pwede ba ako maging pan mo?" At napaisip naman si Juon na, ano bang klaseng sitwasyon ang pinasok ko? At muling nagsalita si Sasaki, "Hindi ka naman celebrity, hindi ba?" Habang nakatingin sa monitor ang mga sundalo, nagkagulo sila. "Bakit niya sinara ang pinto?" "Teka sir, sandali. Tingnan nyo. Kinakausap niya. Baka sinusubukan niyang akitin na lalaking iyon." "Ano? Sigurado ba kayo? I-confirm niyo nga kung yan bang utos si Captain Mori." At tumingin si Juon kay Sasaki. "Anong sinabi mo?" At nahihiyang inilabas ni Sasaki ang kanyang cellphone. "Gusto ko lang sanang makausap ka. Hindi mo ba ako naintindihan? Sandali lang." At dito, ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone kung saan nakatranslate ang ibang wika. At nagulat si Juon. Ano ba to? Kahit pa paano naintindihan kung gusto niya sabihin. Pero ano bang problema ng babaeng ito? Hindi ba niya alam kung gaano kadelikadong sitwasyon niya? Ngunit ngumiti si Juon
at napasabing, pero kung tutuusin, mas pabor pa nga sa akin ito. At nag-type rin siya ng mensahe sa kanyang cellphone. Pagkatapos ay pinakita niya ito kay Sasaki. Agad namang namula ang pisngi ni Sasaki at tuwang-tuwa itong ngumiti. Habang abala silang dalawa, patuloy naman nakamasid ang mga sundalo sa labas. Ngunit biglang nawasak ang pinto at napasabi ang mga sundalo sa labas na, anong nangyari? Kusang lumipad ang mesa. Hindi, may kung ano roon. Bigla nilang nakita ang isang lubid na tila kusang gumagalaw. Ano? Bago pa nga sila makakilos, isa-isa silang itinali ng lubid. Nang muli nilang tiningnan ang pinto, nakatayo na roon sina Ju-on at Sasaki. Ngumiti si Ju-on at sinabing, inaasahan kong may gagawin kayong ganito, kaya inihanda ko na ang lubid. At sabay sinabi niya kay Sasaki na, huwag kang mag-alala, itinali ko lang sila para hindi sila makialam. Ngayon, handa ka na ba makipag-date sa akin? Pagkatapos ay ipinakita kung ano talaga ang sinabi ni Ju-on kay Sasaki. Paano? Gusto mo bang tumakas tayo rito? Alang-alang sa pag-ibig. At nagulat si Sasaki. Marunong ka pala ng Japanese? At bahagyang ngumiti si Ju-on. Oo, konti lang. At saka, hindi ka naman pumuntang mag-isa, hindi ba? May mga sundalong kasama ka. At tumango nga si Sasaki at sinabing oo. At sinabi ni Ju-on na, galit sa akin ang mga taong iyon. Kaya siguradong hindi nila tayo hayaang umalis ng magkasama. Ang boring nila, hindi ba? Araw-araw kanilang pinapagawa ng kung ano-anong nakakaumay. At mahinang sumagot siya sa akin na, oo, tama ka. At sinabi ni Ju-on na, okay, sige, tumakas tayo. Bigyan natin sila ng sakit ng ulo. At manatili ka lang sa tabi ko. At sa isip ni Sasaki, hindi naman pala siya nakakatakot. Walang paraan na gusto talaga niya akong patayin. Ngayon nagkatinginan na kami, makikita ko ng hinaharap niya. Kaya ako pa rin ang may lamang. At biglang nagsalita si Ju-on. Hanggang dito na lang. At sa isip ni Sasaki, ay oo nga, naiwan ko pala sa bayang future guide. Pero sigurado ayos lang yun. At bigla siyang natigilan. Nakatutok na sa kanyang espada ni Ju-on. At sinabi nito na, tumahimik ka, ibigay mo ang cellphone mo. At agad niyang winasak ang cellphone ni Sasaki. At sinabi nito na, sinira ko lang anumang pwede nilang gamitin para subaybayan ka. Napakagulo kung maabutan pa tayo ng Japanese excavation team. Tingin mo ba hindi ko alam kung sino ka? Ikaw ang gumagamit ng future guide. Tama. At sa isip ni Sasaki, anong gagawin ko? Alam niya kung sino ako. At nakakatakot pala siya. At lumipat ng eksena sa isa pang cafe. Magkatapat na silang nakaupo. At biglang tinali naman ni Ju-on ang kamay ni Sasaki. At dito napasabi si Sasaki na, grabe ka! Nagsinungaling ka! Sabi mo magde-date tayo. At dito sinabi ni Ju-on na, ano bang sinasabi mo? Tayo lang ang dalawang narito sa cafe na ito. Kung hindi ito date, ano pa? At dito sinabi ni Sasaki na, ano bang balak mong gawin sa akin? Papatay mo ba talaga ako gaya ng sinasabi ng future guide? At dito sinabi ni Ju-on na, naisip ko ngang patayin ka. Lalo kung hiwain ang leg mo gamit ang muramasa sa sandaling lumapit ka. Pero mas tanga ka pala kaysa sa inaasahan ko. Kaya heto tayo ngayon. Ngayon, ilabas mo ang future guide at isulat mo ang lahat ng nakikita mo rito. At sumagot si Sasaki na, naiwan ko ang future guide sa bahay. At sinabi ni Ju-on na, wag mo akong lokohin. Lumitaw ang tattoo na yan matapos kang piliin ang future guide, hindi ba? Hawakan mo ang tattoo. Pagkatapos tawagin mo ang future guide. Kayang-kaya mo itong patawag ngayon dito. Hindi ako makapaniwalang hindi mo alam isang bagay na napakasimple. At dito, sinunog ni Sasaki ang sinabi ni Ju-on. Future guide. At sa isang iglap, biglang lumitaw ang future guide sa harapan nila. Nanlaki ang mga mata ni Sasaki. Lumabas nga talaga. At kalmadong sinabi ni Ju-on na, okay, ngayon, isulat mo ang lahat ng nakikita mo. Walang dapat maiwan kahit isang linya. Kapag may nilaktawan ka kahit isa lang, papatayin kita. Habang ginagawa mo yan, kakain muna ako ng sundae ko. Dahil sa takot, agad na nagsimulang magsulat si Sasaki. At lumipas ang ilang sandali. Biglang sinabi ni Ju-on na, huwag kang magloko. Bakit bumagal ang pagsusulat mo? At dito, sinabi ni Sasaki na,
Masakit na ang mga kamay ko. Gaano pa ba karaming kailangan mo ipasulat? At sinabi naman ni Ju-on na mas marami hanggat maaari. At sinabi ni Sasaki na ibibigay ko na lang sa iyo ang future guide. Pakawalan mo na ako. At sumagot si Ju-on na hindi ako interesado. Magpatuloy ka lang sa pagsusulat. At sa isip ni Ju-on sinabi niyang kung bala kong agawin ang future guide sa iyo, matagal ko na sana itong ginawa. Pero ang future guide ay isang esrang relic. Isa itong napakataas na uri ng relic. Kapag sinubukan kong i-dominate ang ganong kalakas na relic, malamang napakalaki na magiging kapalit. Kahit nung i-dominate ko pa lang ang mas mababang rank na Muramasa, grabe na ang pinsalang tinamu ko. Kung susubukan kong i-dominate ang future guide, hindi lang braso ko ang maapektuhan. At isa pa, wala rin akong dalang healing relic ngayon. At biglang nakaramdam si Ju-on ng presensya sa paligid. At dito, napangiti siya. Ayos, dumating na rin sa wakas ang mga hangal. At pagkatapos ay tumingin siya kay Sasaki. Hanggang saan ka na? At mahinang sumagot si Sasaki na halos napuno ko ng isang notebook. At dito sinabi ni Ju-on na okay, sapat na yan. At sinabi ni Sasaki na ibig sabihin pakakawalan mo na ako. At sinabi naman ni Ju-on na may isa pa. At kasabay nito, inilabas niya ang Muramasa. At biglang namutla si Sasaki. At napasabi ito na pakiusap, huwag mo itong gawin. Mas marami pa akong pwedeng isulat na propesiya para sa iyo. Hindi ba't mas makakabuti sa iyo kung hindi mo papatayin? At sinabi ni Ju-on na ikaw na bata ka. Binuhos mo ang buntiwala mo sa isang relic. At ngayon nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ko kailangan ng future guide. Akala mo ikaw ang kumukontrol dito. Pero nagkakamali ka. Akala mo ikaw ang gumagamit ng future guide. Pero ang totoo, ikaw ang ginagamit nito. Ito na marahil ang tanging paraan para mabuhay ka. At dito, habang nanginginig sa takot si Sasaki, bigla niyang itinarak ang Muramasa sa future guide. At agad na nagsalita ang relic. Anong ginagawa mo, hamak na tao? At sa sandaling iyon, tuluyan nang nawalan ng malay si Sasaki. At kasabay nito, lumabas ang system message. Violent Relic Destroyer. You have acquired a title. Your ability to detect relic has increased. Spy skill has been raised to rank E. Because you have destroyed a high-ranking relic, you have acquired the Giant Hunter skill. At sa ilang sandali pa, pinasok ng mga sundalo ang silid. Ngunit pagdating nila, nanlaki ang kanilang mga mata. Tuluyan nang naglaho ang future guide. Kalmadong nagsalita si Ju-on na hindi nyo na kailangan sumigaw. Nakikita nyo naman ang nangyari. At galit na sumigaw ang mga sundalo. Gago ka! Dito ka mismo mamamatay! Papatawang ka namin ng parusang kamatayan, gago! Ano ang mangyayari ngayon winasak na ni Ju-on ang isa sa pinakamakapangyarihang relic ng Japan? Makakatakas pa kaya siya ngayong napapaligiran na siya ng mga sundalo? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Tomb Raider King. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.